Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, pag-usapan na natin itong Bagyong Christine. Ang Bagyong Christine po ay ang ating pang-11 bagyo ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, ito po ay nasa Tropical Depression category na may lakas na hangin na umaabot sa 55 km per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 70 km per hour. Kaninang tanghali, ito po ay namataan ng Pag-asa sa around 870 km ang layo, eastern section ng Eastern Visayas at patuloy po itong kumikilo sa bilis na 30 km pa west southwest. So pasubsub po yan o pababa ng bahagya. Although malayo at nasa dagat po ito, kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, sumasabit yung kanyang panglabas na kaulapan at ang kanyang trough ay nakakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil po doon sa outer rain bands o panglabas na kaulapan nitong Bagyong Christine, asahan po natin ng mga maulap na panahon na may kasamang scattered o kalat-kalat na pagulan or thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Bicol region. Kasama na po dyan ang eastern section ng Visayas. Yan po yung area na nakausli at mas malapit relatively sa gitna o center ng Bagyong Christine. Nagtaas na rin po ang pag-asa ng tropical cyclone wind signal sa general area na yan dahil yan nga po ay mas malapit sa gitna or center nitong Bagyong Christine. Maliban po dyan, yung kanyang trough o extension ay nag-i-extend nga sa malaking bahagi ng ating bansa. Although minsan sumisilip ang araw, posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. At kung minsan, pwede rin po yan magkaroon ng thunderstorms at mga pabugso-bugsong hangin. Dito po, sa area ng Calabarzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa area ng Mimaropa, maging dito sa natitirang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, particularly dito po sa rehiyon ng Caraga. So halos buong bansa po ay apektado ng trough at panglabas na kaulapan nitong Bagyong Christine at mas madadagdagan pa po ang epekto nito habang unti-unting lumalapit ang Bagyong Christine sa ating landmass or kalupaan. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para dito sa Bagyong Christine. Base dito, posible pa itong kumilos pasubsob ng bahagya hanggang bukas at maaaring bahagyang mag-recurve papunta dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Habang binabaybay po niya ng Philippine Sea, asahan po natin ang unti-unting paglakas nito. Posible po yung umabot sa tropical storm category within the next 12 hours at tatawagin nga ito o bibigyan nga ito ng international name na Trami. Habang binabaybay po nito ang Philippine Sea, asahan po natin ang unti-unti pang paglakas nito hanggang sa tumama or maglandfall as a typhoon o malakas na bagyo dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Habang lumalakas po ang Bagyong Christine, mas magiging siksik po yung kanyang center o gitna. Mababawasan po ang epekto niyan dito sa ibabang bahagi ng ating bansa by Wednesday hanggang Thursday. Pero mas magiging delikado naman po yan dito again sa hilagang bahagi ng Luzon if ever lumapit po ito or maglandfall dyan po sa general area na yan. Kaya again, paghandaan po natin ang posibleng pagtawid ng Bagyong Christine dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Yan po ay posibleng sa darating na Wednesday hanggang Thursday. At again, meron nga tayong tinatawag na cone of probability o circle of uncertainty. So yung ating range ng posibleng puntahan ng Bagyong Christine ay mula dito sa central portion ng Luzon at hanggang dito rin sa extreme northern Luzon. So pwede pang magbago yung kanyang tinatahak na direksyon. Although ganun ang senaryo, makikita nyo po dito yung color orange. Yan po yung kanyang at least tropical storm winds. Napakalawak po niyan. Meron po yung radius na umabot sa 550 kilometers. At kung mapapansin nyo, mas malawak po yun nandito sa western section nito kumpara dito sa kabila. Ito pong area na to, yan po yung nakatapat sa atin. So mas magiging malawak pong epekto ng malalakas na bugso ng hangin dulot ng Bagyong Christine sa ating bansa. Kaya maliban po sa mga pagbaha at mga posibleng flash floods at landslides dulot ng malalakas na ulan, mag-ingat din po tayo sa mga malalakas na bugso ng hangin posibleng idulot ng malawak na sirkulasyon nitong Bagyong Christine. Lalong-lalo na po doon sa general area na mas malapit sa gitna nito, particularly sa darating po na Wednesday hanggang Thursday. If makalapit or makadikit na po itong Bagyong Christine dito sa ating landmass or kalupaan. So again, if ever po pumunta po ang Bagyong Christine dito sa hilagang bahagi ng Luzon, mag-extend po yung malalakas na hangin yan dito po sa malaking bahagi ng Luzon. Abutin po yan dito sa area ng Visayas at Mindanao dahil naman sa inflow ng hangin na hinihila nitong Bagyong Christine. Bukas, habang unti-unti pong lumalapit ang Bagyong Christine sa ating landmass o kalupaan, mas madadagdagan pa po ang epekto nito. Ito pong mga areas na nakausili o relatively mas malapit sa center o gitna ng Bagyong Christine. Yan po ang general area ng Bicol region, Eastern Visayas at ilang areas ng Central Visayas ay posible pong makaranas ng heavy hanggang intense rains at kuminsan torrential po yan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dulot ng panglabas na kaulapan o outer rain bands ito pong Bagyong Christine. Maliban dyan, yung kanyang trough ay posible pa rin pong magdala ng maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan na thunderstorms dito po
sa ilang area ng Calabarzon. Kasama na po dyan ang Metro Manila, maging dito sa Mimaropa area, natitirang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Makikita dito sa ating wind map yung inflow ng hangin na hinihila ng Bagyong Christine na posibleng magdala ng malalakas na pagulan o thunderstorms dito po sa area ng Zamboanga Peninsula. Kasama na po dyan ang Northern Mindanao, BARMM, maging dito sa area ng Socsagen. Ito po yung nasa western section ng Mindanao. Pero halos buong Mindanao po ay magkakaroon ng maulap na panahon at mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Maliban po sa malalakas na pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin, mag-ingat din po tayo sa mga posibleng malalaking alon na maaaring idulot ng pagdaan o pagtambay ng Bagyong Christine dito sa may Philippine Sea, particularly dito sa eastern section o dito po sa silangang baybaying dagat ng ating bansa. Basta lakayin pa natin yan in details bukas pag-uwi ko. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng hazards o panganib na maaaring idulot ng paglapit o pagdikit ng Bagyong Christine sa ating landmass or kalupaan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.